Mapagpalang araw po sa inyo, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Isan pa salita ng Diyos ay ating papaksayin ngayon upang ating matutunan ang ating pag-aaralan yung sinasabi nilang ikalawang winika ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, yung nakasulat po sa Lucas 23:39 hanggang 43 po. Pero bago tayo papalahot, tayo muna po ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa pagkakataon na ito sa aming ebanghelyo sa winika ng aming Panginoong Yesus. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, minsan pa ang gamit po natin Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Nagaling po ito sa Simbahang Katoliko o CBCP na binigay po sa isang preso sa Manila City Hall. Ano po, at nabigyan naman po ako nung naturang involved sa droga. Ano po? Ayun, 23:39-43, yung ikalawa. Okay? Lagi nyo tatandaan, hindi po tayo gumagamit ng kodiko o outline. Ano po, ito, magnifying glass para kung sakaling hindi medyo hindi gumamit tayo nito. Ito po Mateo 23:39 hanggang 43. Sa 39, tinuyari siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Yan ang panunuya niya. Ang sabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Sa totoo lang, talaga pong si Jesus, siyang Kristo o tagapagligtas. Pero itong taong ito na isang kriminal nakapako sa cross, parang nanunuya siya, no? Kumbaga, gusto niya pang i-challenge ang Panginoong Yesus na sa kabila ng silang tatlo, si Jesus sa gitna, sa kanan kaliwa silang makapako, magkasamang kriminal, na tina-challenge pa niya si Jesus. Verse 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, yung isa po nakapako sa krusa, wala ka bang takot sa Diyos? O wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. 41, tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito, tinuro niya po, referring to Jesus, walang ginawang masama. 42, at sinabi pa nito, Jesus, salalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Ang ikalawang winika ng Panginoong Yesus sa ibabaw ng cross, ito po yung sa 43. Ano po sabi niya? Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Sabi niya, ngayon. Hindi niya sinabing bukas, makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, isang taon. Hindi po. Nung magsalita po yung isang nakapako sa cross, ano po yan?
pagtanggap niya kay Jesus. Tanda ng kanya pong repentance, pagsisisi. Isinusuko niya ang kanyang buhay kay Jesus. Ibig lang sabihin, naniniwala si yung criminal na ito na si Jesus ang tagapagligtas, ang Kristo. Pero yung isa, gusto pang isa i-challenge si Jesus. Kunwari lang. O ikaw nga bang Kristo? Sige nga, iligtas mo sarili mo. Pati na kami. Imbis na mag-repent din siya, nanunuya pa siya. O nilalapastakan niya pa sa kanya salita ang ating Panginoong Yesus. Kaya pinagsabihan siya ng isa na hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ibig lang sabihin, ang pagkakilala ng isang criminal na ito kay Jesus, yung nagrepent, si Jesus ay Diyos. Kasi ang tanong sa verse 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Dito makikita natin ang katangian ni Jesus. Anong katangian niya? Siya po ay Diyos. Kaya naniniwala siya na si Jesus yung nakapako. Siya ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Ano po? Tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng Kristo. Ano po? Okay. Sabi ni Jesus sa ikalawang winika niya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yung ngayon, dyan po sila nalagot ng pare-parehong hininga. Silang tatlo, si Jesus at yung dalawang kriminal. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, today, hindi po sinabi, kaya yung kaligtasan, today yun Basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo. Ikalawang Korinto 6:1-2. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikihusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakloloan kita, ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Maliwanag po, ang pagliligtas hindi po bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, hindi. Ngayon, today is the day of salvation. Kailan yan? Kapag yung salita ng Diyos narinig mo. Napakaliwanag po sabi ni Jesus, ngayon din. Ngayon, isasama kita sa paraiso. Pareho yung aral ni Jesus sa aral ni Pablo. Ngayon din. Today is the day of salvation. Kaya, kapag narinig mo ang aral ng ating Panginoong Yesus at tinanggap mo, yun na yun. Ang kaligtasan ay napasa iyo na. Unless, ginagawa mong biro. Tignan po natin. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 1 and 2. Mga kapatid, ngayon pinapahalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap
at naging saligan ng inyong pananampalataya. 2. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinang-aawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Yon. Anong sabi niya? Kung matatag ninyong pinangahawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, the moment na marinig mo ang pangangaral ng salita ng Panginoon, sabi ni Pablo, yan po, sa verse 2. Ganon po kadali ang kaligtasan pinagkakaloob ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, huwag sayangin ang pagkakataon. Ano po, alimbawa, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Tinanggap mo sa puso mo. Tinanggap mo si Jesus. At nabatay ka. Ligtas ka. Hindi ka mapapahamak sa parusa ng impyerno. Bakit? Yung narinig mo yung salita ng Diyos, tinanggap mo. Ngayon, today is the day of salvation. Hindi pinag-uusapan kung ano pa yan na ginawa mo. Hindi po. Yung sumampalataya ka lamang. Today, yung oras na marinig mo ang salita ng Diyos na sinampalatayanan mo, pinaniwalaan mo, tinanggap mo, diyakap mo ang aral ng ating Panginoon. Anong tawag dyan? Salvation, kaligtasan. Kaya yung kriminal nakapako sa krus na kasama ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ngayon, buhay pa yon. Anong sabi niya? Jesus, alalahanin mo ako. Basahin natin, ano? Sa 23 ng Mateo. Ano po sabi niya? At sinabi niya rito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. Remember me. Sabi niya. Ibig sabihin, yung buhay niya, buhong puso na niyang isinusuko sa Kristo ang tagapagligtas. Kasi kung hindi siya naniniwala si Jesus ang tagapagligtas, baka gaya rin siya ng isang kriminal na yon. Baka isa rin siya sa mga manlalait kay Jesus sa panahon na yahon. Pero hindi po eh. Hindi. Naniwala siya kay Jesus. Ayan po in Christ alone, no? Napakaliwanag, oh. Kay Kristo lamang ang kaligtasan. Wala pong ibang pangalan ang binigay ng Diyos kundi ang Panginoong Yesus. Nasukat nating ikaligtas. Ayan po, Gawa 4:12. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kasi po, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Doon sa Mateo po, doon sa, tignan natin ano. Ito, Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipo, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa tao? Pag sinabing anak ng tao, sabi ni Jesus, tinutukoy ni Jesus siya yun. Kasi nga pinanganak siya ng isang babae, si Maria. Kaya ang tawag niya sa kanya sarili, anak ng tao. 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan,
kayo si Juan tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O kita niyo po, ang kaharap ni Pedro at ang mga apostol, si Jesus na face to face. Walang face mask, walang face shield. Sino ako sa inyo? Anong sagot ni Pedro? Ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin ni Pedro, ikaw ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya yun sa, 4:12, si Pedro din ang nagsalita dyan. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kasi po siya ang Kristo. Siya ang Kristo. Sabi ng isang kriminal, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo sarili mo, pati kami. Kaya yung isang kriminal, naniniwala siya na si Jesus ang Kristo or tagapagligtas. Kaya sabi niya, Jesus, salalahanin mo ako. Kumbaga sa labanan kumbaga sa basketball, last 2 minutes na lang. Di po ba pag nanonood kayong basketball, last 2 minutes, sabi, parang ininjeksyonan ng energy ang mga player ng basketball. Kahit nanlalata na, pag sinabing last 2 minutes, biglang lumalakas yan. Sabi ng isang criminal siguro doon, hindi ako magpapahiwan. Kita nyo po. Wala na siyang magagawa, nakapako din po siya sa krus. Kagaya ni Jesus, naghihirap siya sa ibabaw ng krus. Sipin nyo po yung katanghaliang tapat, nakabilad pa kayo. Galing kayo sa kusasa na galing sa kulungan. Si Jesus po, naglakad pa siya sa bulubundukin, mababato. Yun po yung Via de la Rosa. Pero ngayon, nilalakaran niya po, pag manonood ka ng YouTube, hindi na po gaya ng dati. Ano na po ngayon? Mga maganda ng lugar. Na-develop na po. Kaya sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maliwanag po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Tignan nga natin sa Galatia 4:4. Ano ba nakasulat doon? Galatia 4:4. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Kasi po udyos siya, 5. Upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. Ayan. Sinugo, pinadala dito ang Kristo. Siyang nagkatawang tao, siya nagdusa sa ibabaw ng krus upang matubos po ang ating mga kasalanan. Kaya ang ikalawang winika ng Panginoong Yesus, ang sabi niya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Yang paraiso po, ayon sa Bible Concordance, meron po ako nung makapal yun Ngayon, ang ginagawa ko po, kaysa naman dala-dala ko yon, ang gusto ko lang doon, kunin doon yung paraiso. Kaya sinulat ko po dito sa isang Bible.
Ito, ang Biblia. Dito po sa likod. Basahin ko ano. Paradise is that part of the spirit world in which the righteous spirit who departed from this life await the resurrection of the body. It is condition of happiness and peace. Yun po yung tinutukoy niya sa Lucas 23:39 up to 43. Ang ibig sabihin po pala ng paraiso sa wikang Ingles, paradise is that part of the spirit world in which the righteous spirit who departed from this life await the resurrection of the body. Ano po sa Tagalog? Ay dako ng spiritual na kalagayan o lugar. Yung nabuhay ni spiritual dito, pag namatay sila, tinatawag na righteous person o righteous spirit na namatay na sa buhay na ito at naghihintay ng resurrection of the body. Yung katawan niya nakalibing, babangon, yun po yung resurrection. Si Jesus po hindi resurrection, ascended. Kasi po, umakyat siya. Pero yung patay, resurrection o muling mabubuhay. Pagkabuhay na maguli. Ngayon, temporarily, nasa paraiso po kapag yung namatay, yung criminal, doon po siya mapupunta muna temporarily sa paraiso. Kaya sabi ni Jesus, isasama kita ngayon sa paraiso. Yun po sinasabi ng Bible Concordance tungkol po sa paradise. Await, maghihintay ka ng pagkabuhay na maguli. Then doon ka aakyat sa langit. Kaya hindi pa po diretsong langit paraiso muna po. Meron po nagsasabi, yun daw kanilang mahal sa buhay, namatay na, nasa langit na daw, kapiling ng Ama. Wala pong ganun turo sa Biblia, no? Tandaan nyo po, hindi ganyan ang turo. Kaya po ito, yung mamamatay na lang, nagrepent siya, inaccept si Jesus. Sabi niya paraiso. Hindi po sinabi ni Jesus, dadaling kita ngayon sa langit. Wala po sinabi si Jesus na langit, kundi paraiso. Okay. Yung langit naman. Yung langit. Heaven. It is first of all the place where God lives and the future home of the saint. Yon. Ang heaven o ang langit, doon po nakatira ang Diyos. Anong sabi? At ang future home, sa bahay na tinitiran, sa inaharap ng mga santo. Sinong santo? Yung mga tinatawag na righteous spirit, yung nabuhay sa spiritual dito sa lupa. Ang tawag sa kanila, saint. Ayan. Tuloy natin. In the sense of the being God home and the ultimate place for the faithful, it is clearly distinguished from paradise, which is the temporary abode of the faithful spirits of person who have lived and died on this earth. Yon. Yung nabubuhay dito, spiritually ibig sabihin, masunuri sa Diyos. Pag namatay sila, ayan,
nasa paraiso muna, maghahantay po sila ng resurrection, no? Pagkabuhay na maguli. Then, dun po sila pupunta pa lang sa langit or heaven. Tandaan nyo po yan. Wala pong antimanong namatay nasa langit. Kasi po si Jesus mismo nagsabi, walang tao sa langit. Oh. Basahin ko po. Tabi muna natin ito, ano? Yung binabasa ko po yung paraiso o paradise at saka heaven, ito. Galing po sa Bible Concordance yan ng Biblia. Kanya lang, makapal po yun, hindi ko na dinadala-dala. Sinulat ko na lamang yun, ano? Kasi yun lang po naman ang pinapaksa ko, kaya ganon, ano po. Yan. O maliwanag po, ano? Kung marunong kayong mag-translate ng Tagalog, o heaven. It is first of all the place where God lives and the future home of the saints. In the sense of the being God's home and the ultimate place for the faithful, it is clearly distinguished from paradise, which is the temporary abode of the faithful spirit of the person who have lived and died on this earth. Ano po? Yan. Yan po yung nakalagay, ano? Maliwanag po, ano? Kaya hindi po ura-urada pag namamatay ka o namatay ka, kahit isa ka pang mananampalataya, timano na sa langit ka, wala pong ganyan. Kasi si Jesus ang nagsabi walang tao sa langit O, basahin po natin. Dito sa 1:13. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Oh. Sino po yung bumaba? Siya ring umakyat. Si Jesus po yon. Bumaba kailan? Nung isinugo ng Diyos, Galatia 4:4, 5. Then, namatay siya, nabuhay na maguli. After 40 days, umakyat sa langit. Sa Gawa, chapter 1, doon naman nakalagay yung pag-akyat niya sa langit. Basahin po natin, ano? Chapter 1. Ito. Pagkasabi nito, sa 9 po, si Jesus ay umakyat. Si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga halagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng hulap. Kita nyo po, saan daw umakyat si Jesus sa langit? Doon siya galing, bumaba at umakyat. Ayon, wala pa pong umakyat sa langit kahit tao. Kaya sabi niya, walang umakyat sa langit. Wala pa pong tao sa langit. Ayan nyo po yung mga nagsasabing may tao daw sa langit. Ano po yon? Kulang sa... Hindi ko po sinasabing marunong ako, ano? Kasi lalabas, pag sinabi kong marunong ako, lalabas lahat mangmang. Hindi po. Sabihin na natin kinapos. Kinapos sila. Ako yan ang pinangahawakan ko Sabi ni Jesus, wala pang umakyat sa langit. Kaya kahit anong basa nilang talata ng Biblia tungkol sa tao sa langit, hindi ko po ano yan. Mas naniniwala ako kay Kristo ang tagapagligtas na siyang sinampalatayanan ng isang kriminal na nakapako sa krus. Kahit ikaw na nanonood ng video ko, kaibigan, mag-isip ka rin. Ano? Mag-isip ka rin. Meron pupunta sa langit pero hindi pa ngayon. Yun nakalagay yung sulat ng Concordance, Bible Concordance, Paradise and Heaven. At saka lang pupunta sa langit kapag nabuhay na maguli yung mga patay. Yun po yung nakasulat sa Unang Tesalonica. Yun po ang nakalagay doon sa Concordance. Tignan nyo po, ano? Tungkol po sa paradise.
ay pa Eben. Ito po, unang Tesalonica 4:13-18. Yung pagkabuhay na maguli. Doon pala sila aakyat sa langit. Yung kaluluwa mo, nasa paraiso muna, at yung katawan mo, nandun po sa kung saan ka nilibing, kung saan ka namatay, o inabot ng kamatayan. Kasi yung iba po, hindi na nakita yung kanilang mga bangkay, ano? Naging ano sila, missing. Tingnan natin. Tingnan natin, ano? Para mabasa natin. Ayun. Unang Tesalonica po pala. Ito. Unang Tesalonica 4:13. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Ito tungkol sa patay ang pinag-uusapan po, ano? Ayon kay Pablo. Hindi po ako may sabi, si Pablo. Mga kapatid, nais kong ito gamitin natin. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Yun po, sumasampalataya kay Jesus. Yun po, ito ang tinuturo ng Panginoon o turo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa, ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. 16. Sa araw na iyon ay maririnig ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sunod. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, titipunin sa alapap kasama ng binuhay upang salubungin ng Panginoon sa impapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. 18. Kaya't ngayon, palalakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng salitang ito. Kita nyo po. Aral ng Panginoon, sabi ni Pablo. Doon pa lang po aakyat sa langit kasi sabi niya, isasama kay Jesus. Nasaan si Jesus? Nasa langit po. Siya po nakaluklok sa kanan ng Diyos sa langit. Doon pa lang makakasama o makakarating ng langit yung mga namatay na sumasampalataya kay Jesus. Ano po? Kaya kung may nagsasabing nasa langit na raw, kinapos po yun ng unawa. Maliwanag ang sabi, aral ng Diyos. Hindi po aral ni Pablo yun. Binasa ko lang yung salita ni Pablo o yung sinulat ni Pablo. Doon pa lang magkakaroon ng resurrection. Yung katawan sa lupa, babangon. Kaya, yung isang nakapako sa cross, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Naniniwala siya kay Jesus. Na sino si Jesus?
Siyang Kristo ang tagapagligtas. Amen po ba, kaibigan? Napakaliwanag ang turo. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagtuturo, paglilinaw ng aming aralin ngayon, ang ikalawang winika ng iyong anak si Jesus. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Salamat po, Panginoon Diyos, yung mga nanonood ng bidyong ito, o sila man po may dalang kabigatan sa buhay, yung paghahanin sila, kung may dala pong mga iba't ibang karamdaman, pagalingin mo po sila. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang paksa natin, ikalawang winika ni Jesus sa krus. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. In Christ alone. Tandaan niyo po yan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Pag hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo, sisuko nyo na po hanggat may pagkakataon po kayo. Gaya na sinabi ni Pablo, gaya na sinabi ni Jesus, ngayon din. Sabi ni Pablo, ngayon din. Today is the day of salvation. Nakapako sa cross, today nakamit niya po ang kaligtasan. Pero yung isang criminal, wala yon. Impyerno yon. Nilalait pa ang Kristo. Kaibigan, ayan, nakikiti na po ako. Like, share, and subscribe now na. Mag-subscribe po kayo. I-share nyo nang i-share ang Word of God. Mas maganda po kung mag-share kayo tungkol po sa aral ng Panginoon Diyos. Sa Biblia, walang labis, walang kulang, wala po tayong tinanggal, wala tayong dinagdag. Kung ano lang po yung nakasulat, siya lamang po natin ang binabahagi sa inyo. Ito po ang inyong programa, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan ayon sa Biblia. Katotohanan ng salita ng Diyos. God bless us all po. Bye-bye.